Isa ka din ba sa nagtatanong kung mayroon nga bang natural na paraan upang protektahan ang ating sarili mula sa electromagnetic radiation o AMR? Sa mundong puno ng teknolohiya, halos bawat sulok ay binubuo ng digital signals at electromagnetic waves. Mula sa ating mga cellphone, laptop, hanggang sa Wi-Fi router. Ang lahat ng ito ay naglalabas ng tinatawag nating electromagnetic radiation o EMR. Sa loob ng maraming taon, kumalat ang paniniwala na ang ilang halaman ay may kapangyarihang sipsipin o harangan ang radiation. Ngunit saan nagsimula ang ideyang ito at ano ang mga halaman na karaniwang binabanggit? Ilan sa mga pinakapopular na anti-radiation plants ay ang mga sumusunod na halaman. Rubber plants. Ang rubber plants ay kabilang sa mga halaman na pinag-aaralan ng NASA Clean Air Study dahil sa kakayahan nitong mag-alis ng ilang karaniwang indoor air pollutants tulad ng formaldehyde at xylene sa hangin. Dahil sa kakayahan nitong maglinis ng hangin at sa pangkalahatang benepisyo sa kalusugan ng pagkakaroon ng halaman sa bahay, ipinalagay ng marami na kaya nitong harangin o i-absorb ang electromagnetic radiation na inilalabas ng mga gadget. Cactus. Ang cactus ay isa sa pinakakilalang indoor na halaman. Mayroon itong matutulis na mga bahagi, matibay at madaling alagaan na halaman. Sinasabi sa ilang pag-aaral na ang cactus ay isa sa pinaka-epektibong halaman na maaaring mag-absorb ng radiation. Iminumungkahi na ilagay ito sa tabi ng mga appliances o gadget upang ma-absorb nito ang lumalabas na radiation. Spider plant. Ang spider plant ay kilala sa kakayahang mag-absorb ng formaldehyde, carbon monoxide at iba pang harmful chemicals sa hangin. Ito rin ay sinasabing maaaring makatulong sa pag-absorb ng radiation mula sa mga electronic devices. Kilala ang spider plant sa kanyang mga spideret na nakakahawig ng isang gagamba na maaaring magparami ng mabilis at mainam itong ilagay sa mga isinasabit na paso. Aloe vera. Bukod sa mga therapeutic benefits nito, ang aloe vera ay kilala rin sa kakayahan nitong mag-absorb ng formaldehyde at benzene sa hangin. Ito ay isang magandang halaman na maaaring itanim sa loob ng bahay. Makakatulong kung ilalagay ito sa tabi ng gadget o appliances para direkta nitong ma-absorb ang radiation. Kilala ang aloe vera sa pagkakaroon nito ng patulis at matubig na mga dahon na siyang ginagamit na panggamot. Snake plant. Ang snake plant ay isa sa mga indoor plants na kilala sa kanilang pagiging epektibong air purifier. Ito ay may kakayahang mag-absorb ng benzene, formaldehyde, trichloroethylene at iba pang toxin sa hangin. Isa sa dahilan bakit isa ito sa paboritong indoor na halaman, ito ay dahil sa magaganda nitong dahon, madaling alagaan, at kaya nitong makasurvive sa mga lugar na limitado ang liwanag. Peace lily. Ang peace lily ay kilala rin sa kakayahang mag-absorb ng formaldehyde, benzene, at iba pang harmful chemicals sa hangin. Ito ay maaaring maging epektibong indoor plant para sa paglilinis ng hangin sa loob ng tahanan. Ang peace lily din ay may kakayahan na i-neutralize ang negatibong epekto ng radiation na maaaring i-convert sa positibong enerhiya. Upang maging epektibo itong panangga sa radiation, mainam na ilagay ito sa mga lugar na pinaglalagyan ng gadget at appliances. Bamboo palm. Ang bamboo palm ay isa sa mga indoor plant na maaaring mag-absorb ng formaldehyde, benzene, at trichloroethylene. Ito rin ay kilala sa kakayahan nito mag-regulate ng humidity sa loob ng tahanan. Isa itong ornamental na halaman na kilala sa pagkakaroon nito ng mayabong na mga dahon na nakakatulong sa pagsala ng mga lason sa hangin at i-convert ito sa oxygen. Ilan pa sa mga halaman na sinasabing mayroong mataas na kakayahang mag-absorb ng radiation ay ang mga sumusunod. Pothos o money plant, asparagus fern, at English ivy. Ang idea ay simple.
Kung nalilinis ng mga halaman ang hangin, bakit hindi rin sila makapag-absorb ng radiation? Ngunit sapat na ba ang popular na paniniwala? Sa kasalukuyan, ang malawak at peer-reviewed na scientificong ebidensya na ang mga karaniwang halaman sa bahay ay kayang sipsipin o harangan ang makabuluhang dami ng electromagnetic radiation mula sa ating mga device ay limitado o sa maraming kaso, wala pa. Karamihan sa mga pag-aaral na nagpapahiwatig ng ganitong kakayahan sa halaman ay hindi pa lubusang napatunayan sa isang malaking sukat o hindi pa nakakapasa sa mahigpit na scientificong pagsubok. Kaya nangangahulugan ba ito na walang silbi ang mga halaman sa ating modernong pamumuhay? Hindi! Kahit na hindi pa kumpirmado ang kanilang kakayahang sumipsip ng radiation, ang mga halaman ay may napakaraming iba pang benepisyo na hindi dapat baliwalain. Una, sila ay natural na air purifiers. Pangalawa, nakakatulong sila sa pagbabawas ng stress at pagpapabuti ng mental well-being. Pangatlo, nagdaragdag sila ng kagandahan at buhay sa anumang espasyo. Sa huli, ang pag-asa na ang isang halaman ay magsisilbing isang magic shield laban sa radiation ay maaaring masyadong malayo sa scientificong katotohanan. Gayunpaman, ang pagdala ng kalikasan sa loob ng ating mga tahanan ay nagdudulot ng napakalaking benepisyo sa ating kalusugan at kapaligiran. Kaya't kahit hindi pa sila ang inyong frontline defense laban sa EMR, ang mga halaman ay patuloy na magiging mahalagang bahagi ng isang malusog at masayang tahanan. Ang pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang exposure sa EMR ay ang pagkakaroon ng malusog na digital habits. Limitahan ang screen time, gumamit ng headset sa pagtawag, at panatilihin ang distansya sa mga device. Kaya naman, magpatuloy sa paglalagay ng halaman sa iyong paligid. Hindi man para sa anti-radiation na dahilan, pero para sa napakaraming totoong benepisyo na hatid nila. Ano ang inyong karanasan? Naniniwala ba kayo sa mga halaman bilang radiation shield? Ibahagi ang inyong opinion tungkol dito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang insightful na content. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!